84% profit in 5 years by investing in SCC. Paano kaya ang strategy na ito? Kilalanin muna natin mga kapeso kung ano nga ba ang SCC o Semirara Mining and Power Corporation. Dalawa ang main business nila. Coal mining, which they can produce 16 million metric tons of coal annually, at meron din silang power, which has a generating capacity of 900 megawatts annually. Dalawa ang main business operations nila. Nandyan ang coal mining na nasa Semirara Island, which is in the province of Antique. Nandyan sa Sibay and Caluya Islands ng Antique. Noong 2007, nakapag-ship na din sila sa ibang bansa tulad ng China at nag-expand na rin sila sa India, Japan at sa iba't iba pang bansa. Sa power operations naman nila, nandyan ang Calaca Batangas Power Corporation nila at may iba't iba din silang power corporation na ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ang business structure ng SCC na 56.65% owned yan ng DMCI. Ito yung pinaka-parent corporation nila. At nandyan yung power, nandyan din ang mining corporation. Simulan natin mga kapeso ang pag-i-invest sa SCC. Kinuha ko ang historical price ng SCC simula noong January 2, 2020 hanggang January 2, 2025. Ang gagawin natin na investment pattern ay averaging method sa loob ng 5 taon na kung saan mag-i-invest tayo ng 100 quantity. Ito yung pinaka-board lot ng SCC na kung saan every 100 or by 100 tayo pwede mag-invest sa SCC. Kung sunod na gusto mo na mas mataas, ang susunod na dyan ay 200 quantity in terms of board lot. Ngayon, ang price nila noong January 2, 2020 ay 22 pesos. May commission syempre dyan ang broker natin. Depende sa ginagamit yung broker, sa akin, 0.25% ang commission nila. So that is quantity multiplied by the price, yun yung magiging commission nila times 0.0025. Meron din yung VAT. Ang VAT, naka-base yan sa commission ni broker. So, ibig sabihin, yung commission natin times 12%, yan naman yung magiging VAT natin. Siyempre, may other charges din na nakapaloob si broker. Kaya ang total na net proceeds o ang pagkakabili natin sa SCC quantity na 100 noong January 2, 2020 ay 2,206 pesos. Simulan ulit natin na nag-invest tayo ng sumunod na buwan. Ang gagawin natin, every first Monday or very first business day ng sumunod na buwan, dun tayo mag-i-invest palagi. Kung ano man ang presyo nung binibili natin na stock, mag-i-invest tayo tuwing unang trading day doon sa buwan na yon. So ngayon, mag-i-invest ulit tayo ng 100. Kita nyo dito mga kapeso, bumababa ang presyo niya ng 9.55. Kung gusto nyo dagdagan ang investment nyo mga kapeso, okay na okay din mga kapeso. Kita nyo dito mga kapeso, tumataas naman nung 2022, naging 41.95. Kung gusto nyo magbenta nung mga panahon na yan, walang kaproblema dyan mga kapeso. Pero ang strategy natin, stick tayo sa strategy natin na averaging method sa loob ng 5 taon. Ang total na nabili natin na shares ay 6,100 shares. At ang total na naging puhunan natin mga kapeso dahil hindi naman tayo nagbebenta, bili lang tayo ng bili kada buwan ay 155 and 120 pesos. Sabihin natin ngayon mga kapeso na nung January 2, 2025, nag-decide na tayo na ibenta na lahat ng shares na na-accumulate natin. That is 5 years after nung simula tayo na nag-invest nung 2020 at natapos nung January 2, 2025. So ilalagay ko dito ang date ng pagkakabenta natin na which is January 2, 2025. Ang quantity na ibebenta natin ay 100 shares din. At ang price noong January 2, 2025 ay 34.6. So ilalagay ko dito ay 34.6 na presyo. Again, pag nagbenta tayo mga kapeso, may commission na naman ang ating broker dyan. So kahit buy yan or sell, palaging every transaction may commission dyan ang ating broker. 0.25 din ang kanilang commission kahit nagbenta ka. May VAT na naman tayo na nakabase sa commission natin mga kapeso.
Ito ang pagkakaiba nung bumili tayo. Nung bumili tayo, wala tayong sales tax. Ito talaga yung medyo mabigat mga kapeso kasi quantity times price times 0.06 or 0.6% nung total na pagkakabenta natin, yan yung magiging sales tax. At nandyan din yung other charges. Sa makatuwid mga kapeso, ang total net proceeds natin ay 3,429. Kaya kung susumahin natin mga kapeso, kung nabili mo siya ng 2,206, 3,429 mo siya nabenta, nagkaroon ka ng income na 1,222. Ang income mo ay 55.41% mga kapeso. Sabihin natin na lahat ng stocks natin, ibinenta natin nung to January 2, 2025 at 34.6 na presyo ng stocks na yon. Hihilahin ko na dito ang formula hanggang baba mga kapeso. Kung makikita nyo, may mga panahon na nag-gain tayo. Dito, 9.55 natin nabili. Tingnan nyo naman mga kapeso, nabenta natin ng 34.6, kaya 258% ang kinita natin. May mga panahon din naman na lugi tayo. Tingnan nyo dito, 41.95 natin nabili, binenta natin ng 34.6. Lugi tayo ng 18.5%. Kung makikita nyo dito mga kapeso, ang total na pagkakabenta natin o yung total na nabenta natin na stocks ay 6,100 din. Pero ang napagbentahan natin, 209,170 pesos compare sa ating naging puhunan na 155,120 pesos. Bukod dyan mga kapeso, bukod sa capital appreciation o pagtaas nung hawak natin na stocks, may iba pa tayong pwedeng pagkakitaan sa SCC. Yan ang tinatawag natin na dividend. Ang maganda dito sa SCC mga kapeso, 20% ng income nila nung nakaraang taon, idine-declare nila yan o ibinibigay nila sa mga investors nila. Nung March 10, 2020, 1.25 pesos ang ibinigay nila na dividend. No October 28, 2024, 2.5. At isa nga sa pinakamatataas mga kapeso, nung April 8, October 20, 2023, umabot ng 3.5 or 3.50 pesos ang idineclare nila na dividend. So isasama natin yan syempre sa kinita natin mga kapeso. So i-compute natin ngayon ang dividend. Ang pinakamahalaga kasi dito mga kapeso, yung X date o yung tinatawag natin na X dividend date. Doon kasi natin malalaman kung anong number of shares ang entitled tayo sa dividend. For example, etong March 10, 2020, kung makikita nyo dito, ang pasok dyan mga kapeso ay hanggang March 2. Yung April 1, hindi yan kasama sa babayaran na dividend kahit hawak mo na siya upon payment date. Kasi March 2 o ang pinaka-cut-off nila ay March 10, 2020 o March 9, 2020 nga mga kapeso. So, i-compute na natin ang dividend natin dyan, mga kapeso. Ang sum niyan, 100 plus 100, ito yung magiging sum ng dividend natin. Times, ang nabigay nila na dividend rate noong March 10, 2020 ay 1.25. Ilagay ko yan dito, mga kapeso. Ito yung dividend natin na nakuha dun sa hawak natin na number of shares. Pero mga kapeso, may tax dyan ng government na 10%. So, ibawas ko siya. Ibig sabihin, 90% lang ang mapupunta sa atin na dividend. So, ang makukuha natin in net ay 337 pesos. So, hawak pa din natin ngayon yung stocks. Tuloy-tuloy tayong tumatanggap ng dividend. Ang sumunod nga ay nung April 7, 2021. Ibig sabihin mga kapeso, yung hawak natin na stock simula January 2, 2020 hanggang April 5, 2021 ay entitled sa dividend noong panahon na yon, which is 1.25. So ilagay ko ulit dito, 1.25. Pero 90% lang ang makukuha natin mga kapeso kasi 10% ay mapupunta sa government. 1,800 ngayon ang dividend mo. Sumunod naman ay October 20, 2021. Ilan kaya ang makukuha natin na dividend nung mga panahon na yan? Ang hawak natin simula nung January 2, 2020 hanggang October 1, 2021 ay ilang number of shares? 2,200 number of shares. Ngayon, magkano
Ang dividend daw na i-declare nila no October 20, 2021, tumataas na kapeso, 1.75%. Or 1.75 pesos times 90% ulit kasi ang 10% ay mapupunta sa government. Tuloy-tuloy ang pagtanggap natin ng dividend habang hawak natin yung stocks. Tingnan nyo mga kapeso, umabot ng 16,380 pesos ang nakukuha natin na dividend sa isang cycle pa lang ng pagde-declare nila. At twice a year sila nagde-declare ng dividend noong mga panahon na yon. Kaya mga kapeso, tingnan yung kinita natin, dividend pa lang sa SEC, 76,612 pesos kaagad. Kaya ang total na kinita natin dyan mga kapeso, 209,000 less 155,120 plus 76,000 na dividend, 130,663. Pero ang puhunan natin, 155,120. Kaya ang kabuuan na kinita natin ay 84.23% sa loob ng 5 taon. Magkano kaya yan? I-divide nga natin in 5 years. Ibig sabihin mga kapeso, in 5 years or kada taon, kumikita ka ng 16.85%. Mas mataas yan sa kahit na anong investment natin mga kapeso like MP2 o kaya naman sa bonds o kaya naman sa ibang sa stocks o kaya naman sa mga time deposit, mas mataas talaga siya. Mas mataas lang dapat ang risk appetite mo mga kapeso. Subukan naman natin mga kapeso. Halimbawa, ni-record ko kasi to ng January 26, 2025. Nung January 24, 2025, according to PSE, ang price daw ng ating SCC ay 36.4. Halimbawa lang naman mga kapeso, umabot ka ng January 24, 2025, saka mo binenta. Ang price niyan ay 36.4. Testing lang to mga kapeso 36.4 ang gagawin kong presyo dito. I-copy ko hanggang pinakadulo. Tingnan nyo mga kapeso, yung 84% natin kanina, ang total na kinita ngayon ay 91.25% or 18.25% sa kada isang taon sa loob ng 5 taon. Pero depende pa rin kung kailan mo talaga or depende sa investment horizon mo ng pag-i-invest sa SCC. Baka mga kapeso may gusto kang subukan na stocks. Ilagay mo lang o i-comment mo lang below, i-discuss natin yan kung malaki din ba ang kikitain natin sa stock na yan.